bigla ang luto. Frozen yung manok, hindi ka nakapag-marinate. Tara, lutuin natin. Ganito ako magluto ng frozen na manok. Let's go! Ayan, madalas na nangyayari sa mga tahanan natin. So, stone hard yung manok dahil galing sa rep. Kailangan magluto ng tanghalian or hapunan. Hindi ka nakapag-marinate. So, ganitong ginagawa ko. So, ayan, hinugasan ko yung manok. Tapos, pinaghiwa-hiwalay ko. Dahil nga frozen siya, at may yelo. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko siya. Nilagay ko sa isang bowl. So, grab na lang ulit ako kasi nga may ingay sa bahay. So, may mga nanonood ng TV. Tapos, nakalive po yung asawa ko sa Shopee niya. So, sa mga hindi pa nag-check out sa Shopee niya, My Little Equip, pa-check na lang sa Shopee. Okay, ito nga, dinagay na natin siya sa isang pan. Ayan, inisa-isa na natin. So, ngayon, kailangan natin siyang timplahan. Dahil nga hindi tayo nakapag-marinate. So, kailangan lumasa yung flavor. So, ayan. Nilagyan natin ng Worcestershire sauce. Okay. Tapos, lalagyan natin ng red pepper para medyo may sipa yung anghang ng lasa ng ating fried chicken. Okay, tapos susunod natin ilalagay is liquid seasoning by Knorr. Ayan. Then, next natin is paminta. Tapos isasalang na natin siya sa kalan. By the way, induction nga pala yung aming gamit. Tapos nilagyan ko siya ng 3 cups of water kasi nga papakuluan natin siya para lumambot kasi nga frozen. Tapos hindi nga siya na-marinate. So ngayon, kailangan natin siyang pakuluan ng may timpla para lumasa yung flavor sa manok. Ayan. Nakasalang na siya. Nilalagyan ko siya ng tubig. 3 cups ng tubig lang yung nilalagay ito dyan mga katoto. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Konti lang. Kasi baka umalat naman ng sobra. Tapos, syempre, ang Ajinomoto para meron siyang umami flavor. Ayan. Budburan lang natin. Konti lang mga katoto. Kontrolin nyo lang yung pagbudbud para lang meron siyang umami flavor. Okay. Tapos tatakpan na natin. Napakuluan natin siya ng 15 to 20 minutes mga katoto para malambot yung manok. A few moments later. Yan, kumukulo na mga katoto. At sa panahon na yan is 20 minutes later na yan mga katoto. Ayan, pinatay na natin yung apoy. Tapos ilalagay natin siya sa isang bowl ulit.
Pakuluin natin maigi yung tubig kasi kailangan dry yung manok. Kumapit naman na yung lasa niyan kasi pinakuluan na natin siya. Okay. Tapos ang mahalaga dyan, yung A few inches later. inaho natin is ayan, tuyo na. Pinatuyo natin siya. Air dry. Pwede nyo siyang itapat sa ventilador para matuyo. Tapos ibe-bread na natin siya. By the way, ang breading natin is crispy fry. Tapos nilagyan natin ng flour. Tapos nilagyan natin ng konting asin. Tapos kailangan deep fry siya. Kung mapapansin nyo, maliit na pan yung ginamit ko para ma-deep fry yung ating manok. Tapos ang settings ko nga pala niyan kapag nag-deep fry ako na ganyan, sa first 3 minutes is kailangan mababa lang yung inyong apoy. Tapos lalakasan nyo siya na another 2 minutes. Ilalagay nyo na siya sa mataas na apoy. Tapos mapipirituin natin siya hanggang sa maging golden brown siya, mga katoto. Kailangan lubog siya sa mantika. So, okay na mga katoto.